ano po kaya ang dahilan? Ano ba ang dahilan na ang lahat ng bagay na ito na ating nakikita ay saan papunta? Ang tanong, saan papunta ang mundong ito? Okay, kasi nga po, ay halos, sabi ko nga, grabe na po ang nangyayari sa mundong ito. Kaya nais ko po na ang aking pong mabigyan ng liwanag na sa tulong po ng Espiritu ng Diyos ay gabayan ako na ito po ay ating maunawaan ng lubusan. Katulad nga po ng tanong ko kanina, saan papunta ang mundo ito? Of course, alam natin na ito ay papunta na rin sa katuparan ng lahat ng plano ng Diyos noon pa man. Kaya nga po nangyayari na itong mga bagay nito, which we can say, I would say, na it is judgment. No? Ito po ay isang paghatol na ng Diyos, particularly sa nangyayari din po sa ating bansa. Well, of course, sa buong mundo. At ang paghatol ng Diyos ay napakahalaga. Why is judgment necessary? Alam niyo po, noong isang araw, 2 days ago, pagising ko ng, I think in the morning, pagising ko, of course sa morning, pagising ko po ay may dumaan na isang word sa harap ko. Parang siyang dumaan na gano'n. Na hindi ko po maalala kung nakapikit pa ako or nakadilat na ako because kagigising ko po yun. At yung word na dumaan sa harap ko is judgment. So, Lord, ito ba yung message na nais mo na akin pong maituro or dalhin sa Sunday? Sabi ko, so, actually, mayroon po akong pinagpipray na message na hanggang ngayon hindi ko pa po natatapos. Kasi po, I want God to lead me pag na-share ko po about His suffering. Ito po ay isang bagay na alam natin na ang nangyayari ngayon, tayo po'y nagsasuffer, di po ba? But then, ang bagay po na ito ay nagdadala sa atin para tayo ay magising. Ginigising tayo ng Diyos. That's why judgment na nakikita natin nangyayari sa ating kapanahunan ay kailangang bumaba sa atin. Kailangang itong dumating. Okay, so, sabi nga niya dito sa Psalm 9 verse 16, sa first portion ko lang babasahin, Psalm 9:16. The Lord has made Himself known. He executes judgment. And then, ang Panginoon ay napakikilala, siya'y naglapat ng kahatulan. And then Isaiah 26 verse 9, sa bandang huli ko rin po siya babasahin. For only when your judgments are in the earth will the inhabitants of the world learn righteousness and right standing with God. So, karaniwan, hindi po natin gustong marinig ang salitang judgment. No? Walang gustong marinig ang salitang ito na para bang, it seems negative to us, para bang wala itong kahulugan sa ating na iniisip natin kung ito ba ay talagang makakatulong sa ating spiritual na buhay. Okay. So, makikita natin ang kaparaanan ng Diyos. Alam niyo po, I'm so amazed with how God does everything at kung paano din ito ginawa sa kasimula pa lamang. Aside from creation, alam na po natin na ang lahat ay nagpasimula o pinasimula ng Diyos sa kanyang paglikha. Okay? So, it's always in the beginning. At pag may beginning, there's always an end to it. So, He's the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Okay? So, yet aside from creation na siyang pasimulang ginawa ng Diyos, God has not undertaken a work greater than judgment. Hindi siya, kumbaga, bukod sa paglikha, no? Bukod sa paglikha, ay ang Diyos ay hindi nagsagawa
ng gawain higit pa sa paghatol. So, ang ibig sabihin na ito yung pinakamahalaga din. Bukod sa creation, dahil kung walang creation, walang paghatol din, okay? Ay hindi siya nagsagawa ng gawain higit pa sa paghatol. At ang unang bagay na ginawa niya, the first thing he does is creation. But the last is judgment. Okay? So, ginagawa ko pong simpleng-simple lang muna ito para hindi tayo ma-confuse at maging malinaw pa rin po ang matapos ang bagay nito. So, the first thing he does is creation and the last is judgment. Without judgment, okay, bagamat nauna ang creation, without judgment, God's purpose of creation cannot be arrived. Hindi po makakarating doon sa layunin ng paglikha ng Diyos kung walang paghatol. Hello? So that His plan, in His plan, His judgment is constructive. Kasi po, bagamat judgment siya, hindi ito yung iniisip nating destructive, kundi constructive. Ito po'y nakakatulong, ito'y nakakabuti, it is redemptive, ito'y nagliligtas. Sa ngayon, ang judgment nating nararanasan is redemptive. Nakakatulong ito, nagliligtas pa rin ito sa atin, ito'y nakakabuti, hindi ito destructive, hindi tayo gusto ng Diyos na wasakin o sirain. Kasi once na na-judge tayo sa isang bagay na ginagawa natin, the tendency is for us to stop doing it, isn't it? At dadalhin tayo ng Diyos sa Kanya. Amen. Hindi tayo hayaan na magpatuloy na, lalo na kung ito isang maling gawa, na kaya nga, bigla siyang mag-intervene sa atin. Kinrate niya tayo from the beginning, and yet, hanggang ngayon, nandun pa rin yung Kanyang patuloy na pagkilos sa ating buhay. Lahat ng bagay, anumang paraan yan, sakit man yan, kahit kapahabakan man yan, bad thing man yan, isa bang bagay na masasabi natin, it's bad na nangyari sa ating buhay. But then, when God judges us, ano pong nangyayari? It constructs us again for Him. Para sa Kanya. Amen. Hindi ito destructive, kundi constructive. So, future judgment enables God. Kasi po, it enables God to achieve His goal of creation. Ito yung, ano ba tawag dito? Paano po kapaliw? Yung paghatol sa hinaharap ay nagbibigay daan sa Diyos na makamit ang Kanyang layunin ng Kanyang paglikha. Kasi, bago po yung future judgment, naniniwala po tayo when future judgment will take place, pag nagkaroon na ng final judgment, titigil na ang kasalanan. Kaya, yung bagay na yun, bago natin marating, at bago tayo sanip na maranasan pa natin yung final judgment na yun na mayroong hatulan ng Diyos sa atin. At least ngayon pa namang nahatulan na tayo. That's why 1 Peter chapter 4 verse 17 says, judgment begins at the household of God. Nagpapasimula ng Diyos para sa ganon na magbigay daan sa Diyos na makamit niya ang kanyang layunin sa kanyang paglikha. Kasi ayaw din ng Diyos na pagharap natin sa Kanya ay marami pa siyang ahatulan sa atin. Amen. Na kalugihan pa sa atin. Ngayon pa lang, unti-unti na niyang hinahatulan ang mga bagay na hindi nakaugnay sa Kanyang buhay, hindi nararapat na kapag tayo humarap sa Kanya, yun ay Kanya pa rin makita sa atin na kailangan pa niyang hatulan. Hello? Amen. So, as we know, creation is to manifest God's purpose. Kaya siya lumikha para mahayag ang kanyang layunin. But the devil came, sin and the flesh soon thereafter came in. Bagamat nung lumikha ang Diyos, napakaganda po ng kanyang plano.
Kaya nga lumikha siya para doon, through the creation, yung purpose niya, maipakita niya. Kasi nga ang tao nilikha niya ayon sa kanyang wangis. Hello? But then, agad-agad, pagkatapos po ng lumikha ang Diyos, hindi nagtagal, pumasok ang dyablo, ang kasalanan at ang laman. Di po ba? Kumbaga ang ganda-ganda ng plano ng Diyos, biglang may sumira. Pero, hindi po doon natatapos ang lahat sa pagkasira. Dahil nais ng Diyos na muling ibuo ito, higit pa sa una, higit pa sa original. So, paano ngayon may isa sa katuparan ang layunin ito kung walang paghatol? Kasi lahat ng plano ng Diyos ay mabuti. Subalit dahil nga pumasok ang kaaway, especially ang kasalanan sa ating buhay, ay kinakailangan na iyon ay hatulan ng Diyos. That's why, sabi ko nga kanina, why is judgment necessary? Bakit mahalaga? Okay. So, tingnan natin. Katulad nga ng sinabi ko, the very last work of God is judgment. After which, He has no need to do anything else. Alam niyo, kapag lahat ng bagay ay nahatulan na niya, wala na siyang kailangan gawin pa. Kaya lang kumikilos pa at nagtatrabaho pa ang Diyos. Kaya nga wala pa tayo sa rest of God. Papunta tayo doon sa rest of God. God is still working in us. Nagtatrabaho pa siya. Bagamat, sabi ng Biblia, after 6 days, God rested. Pero yung paano siya, how He deals with us, how He works in us, kasalukuyan pa rin may ginagawa ang Diyos. Pagkatapos ng judgment, doon pa lang na wala na siyang kailangan gawin pa. Amen? Kasi nga, after judgment, the tabernacle of God shall dwell among men forever. Kasi nga, pagkatapos na hatulan na ng lahat ng Diyos ang lahat ng bagay, mananan ang tabernakulo ng Diyos sa tao. God will tabernacle with man. Revelation chapter 21, verses 3, o verse 3, o verses 3 and following verses. Huwag na po muna natin basahin ngayon, Revelation 21, verses 3 and the following. Okay. Bagamat or datapwat ang gawain ng paglikha, hindi ito nagbibigay ng katiyakan na ang kasalanan ay hindi na muling mangyayari. Na yung paglikha, it doesn't ensure us that sin will never enter again. But then, judgment guarantees that sin will forever be gone. Amen. Kasi tingnan po ninyo, pag nakatulan tayo, titigil talaga. I always remember this one person. Nung sinasabihan ko siya mismo ng isang pastor o ng hindi mga pastor, kundi yung mga kapwa niya manggagawa. Kasi hindi pala alam ng pastor na umiinom siya. So he keeps on drinking wine, of course wine. So naglalasing pa rin hanggang God judged him. Na-aksidente po siya at naputulan ng isang paa. He was judged. At magmula noon, hindi na siya uminom. It's painful, isn't it? It's not cheap judgment. Bagamat, doon siya tumigil, doon siya nalinisan. Kasi pag tumigil ka na sa ginagawa mo, it's one way of God has cleansed you. Huwag na po natin hintayin na ma-judge tayo ng ganon. Di po ba? So, it guarantees that sin will be gone forever, but creation does not. Kahit ang Diyos man ang tumikha sa atin, in the first place, hindi niya tayo hinayaan, hindi niya tayo kinulong, hindi tayo ginawang robot ng Diyos. He gave us the free will na gawin ang gusto natin gawin sa buhay natin. Pero tayo din naman ang siyang aani
Kaya alam niyo, mga kabataan, hindi nakikinig sa Diyos. Lalo na, nakakalungkot po, minsan, gusto ko lang maiyak sa mga bata. Sa mga bata, minsan hindi lang mismo bata. May mga sakit na ngayon na hospital because of radiation. Sobrang kasama pa doon yung sakit. Bukod sa sakit, nagkakaroon ng sakit sa utak, nagsisissure because of yung sobrang paggamit ng gadget, overexpose sa mga screen. Bukod sa sakit, ano pa pong nangyayari? Ang kanilang ugali ay nagiging masama. At alam niyo, mga magulang, kapag hindi po ninyo tinuruan ng inyong mga anak, may karapatan kayo na disiplinahin ng inyong mga anak. Dahil kung hindi niyo sila na-disiplina, inaani na ninyo ang bunga ng kanilang ginawa sa kanilang ugali at sa mga magiging sakit nila ngayon. That is harvesting. Kung tinuruan natin sila ng tama, bagamat nasaktan sila, na-disiplina sila, tinalo mo man sila, because that is judgment. Dahil alam nila, hindi maganda, hindi tama. Wala pong masama sa gadget, pero ang ginagawa po ngayon ng mga bata, nagiging, hindi na ito nawawala sa kanilang mga kamay. Now they are harvesting, and parents are also harvesting now. Remember, this is the time of harvest. Hindi lang po ng harvest ng soul. Harvest din kung anong itinanim ninyo sa inyong mga anak. Gusto ko pong sabihin ito na may kasamang pag-ibig ng Diyos. Kasi ako po, nasasaktan din po ako sa mga bata na nakikita ko, kabataan na nakikita ko. Masakit yan para sa kanila at masakit lalo sa Diyos. Hindi niya tayo nilikha para magkaganito lang tayo. Hello? This is harvest time. Kung ano ang lumilitaw sa atin ngayon, that's what you have sown in your life. Kaya kung tinamnan natin sila araw-araw na ang salita ng Diyos ang itinatanim natin sa kanila, you will harvest the good in them. Huwag kayong manghinayang. Upuan ang inyong mga anak, mag-spend kayo ng oras sa kanila. Lalo na sa panahon nito, wala kayong takot para sa kanila kung alam niyo na sila ay naturuan at natamnan ng salita ng Diyos. Matagal na po itong kumukulo sa puso. Ngayon ko lamang po na i-open sa inyo. Kung gusto po natin ang magandang harvest, mag-sow tayo ng buwan. Mula sa salita ng Diyos. Hello, Christians? Amen. Mahal po kayo. Alam niyo, what's the use na magtuturo po kami dito kung wala din lang kayong, parang just to entertain you. Hindi po ako entertainer. Ipinabat ang Diyos sa nais po niya na ang salita niya ipangaral. At hindi lang basta ipangaral yung totoo. Masaktan man kayo. Kahit ako, nasasaktan. Natatamaan. Amen. So, sabi ko nga kanina, hindi garantiya na after na lumikha ang Diyos ay wala ng kasalanan. So while the work of creation fails to prevent the world from rebelling, judgment makes certain that hereafter there will be no more rebellion. Okay. Alam natin na ang gawain ng pagkalikha ay nabigo. Okay, ang nabigo upang pigilan ang mundo sa pagre-rebelde. No? Paghihimagsik laban sa Diyos. Bakit paghihimagsik o pagre-rebelde? Kasi hindi natin ginagawa ang kalooban ng Diyos. Kapag hindi natin nagagawa ang kalooban ng Diyos, that is pagre-rebelde. Ang hindi pagsunod sa kanyang mga salita. So, God makes certain that hereafter, no, na there will be no more rebellion. Na bagamat pagkatapos na tayong likhahin, gusto rin niyang makatiyak na hindi maghihimagsik ang kanyang nilikha.
That's why God's judgment guarantees no more sin. Because judgment has the power to drive away sin. Katulad nga po ng halimbawang sinabi ko, tumitigil tayo kapag ang Diyos na ang dumating para hatulan tayo. Even the preaching of the Word of God sometimes, kahit ipangaral mo na yan sa tao, maliban na umilos ang Diyos sa tao na yun talaga, and the power of God will rest upon that person, talagang, pero even after natin tanggapin ang Diyos, tinanggap natin siya, and still, sino pong hindi nagpapatuloy na sa kasalanan? Kailangan pa tayong hatulan. Kailangan pa parang mag-intervene ang Diyos para lang tumigil tayo. Amen. Although hindi na kailangan, actually kung talagang sumusunod tayo sa Diyos, hindi na natin kailangan hatulan ng Diyos. Kung wala naman siya mahatulan sa atin, ang purpose lang ng paghatol, for us to stop sin. Dahil ayaw ng Diyos yung mga gawa natin. It cannot look on sin. God's eye cannot look on sin. Haggai, I think it's in Haggai chapter 12, 13, 2, or chapter 2, sa Haggai po yan. Na ang mata ng Diyos ay hindi na maitingin sa kasalanan. So, mayroon pong tatlong bahagi. There are three areas that God will accomplish His will through judgment. Kasi gusto ng Diyos ang ma-accomplish, ang may sakatuparan niya dito sa paglikha nito ay ang kanyang kalooban. So, tatlong aspeto po ito. Three areas or kung saan ay unang-una, ang unang area na ito para may sakatuparan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng paghatol is judgment, because number one, judgment glorifies God Himself. Okay. Ito po yung unang bagay na kung saan, bakit may kahatulan, bakit isinasakatuparan ng Diyos ang kanyang paghatol, ang kanyang kalooban sa pamamagitan ng paghatol, because judgment glorifies God Himself. So, Psalm, yung kung binasa ko kanina, Psalm 91, verse 16, the Lord has made Himself known. He executes judgment. Sa Tagalog, sa hatol ni Yahweh, siya'y nangahayag, matuwid magpasya. And then, ang Panginoon ay babasahin ko po sa ibang translasyon sa Tagalog, ang Panginoon ay napakikilala, siya'y naglapat ng kahatulan. So, alam natin, ipinapakilala niya ang kanyang sarili kapag siya'y humahatol. Isaiah 26 verse 9, sa last portion, kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, okay, kapag hinatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Okay, bilang example naman po dito, ang ating bansa, okay, alam natin wala pang mga hatol sa iba. Maraming mga nagkasala, marami ang mga, what do you call this, anong tawag doon, yung kumuha ng pera ng bayan. Corruption. Okay. Nabablock po ako. Mga corruption. Nagdispalko. Okay, that's the word. Nagdispalko. Marami pong nagdispalko pera. Ano po ang nakikita natin? Dahil wala pang judgment, walang pagpigil, isn't it? Gumagawa pa ng patuloy pa rin. Even sa ibang kasalanan. Hindi lang yung pagdispalko ng pera. Actually, hindi lamang naman po yung kasalanan. Pero ito yung masyadong kumbaga na highlight na sa ating bansa ngayon is yung corruption, ito yung pagdispalko ng pera.
Pero, ang sabi nga ng Panginoon, kapag inatulan mo ang tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. For only when your judgment are in the earth will the inhabitants of the world learn righteousness and right standing with God. So doon lamang matututo kung ano matuwid at matututo na sumunod sa Diyos. Kasi natatakot na talaga eh. Kahit yung bata, subukan mo, sa umpisa sabihin mo sa bata, huwag mo ginalagay ang kamay mo dyan. Let's say may ilaw, may doon sa okay. Yung mainit, no? Yung mainit na bagay na may apoy. Huwag mong ilagay ang kamay mo dyan. Huwag mong, don't touch this one. Mapapasok ka. Eh, kahit sinabi mo yun, hindi naman niya alam kung ano yung, bakit siya mapapasok. So, I saw this one. Alam niyo, nakita ko na po ito sa isang bata na ang ginawa niya, nung hindi nakikita, ginano niya, napasok siya. So, nung ibinibigay sa kanya ng nanay niya, ito, hawakan, parang gano'n, no, I don't like it anymore, sabi niya. So, parang kumbaga tayo, pag nasubukan natin, hindi pala tama, masakit pala, na kailangan pa natin matikman ang sakit bago tayo tumigil, di ba? Sasabihin mo sa sarili mo, ayoko na. Ganun tayo dapat. Na matuto na tayo. That's why, kasi nga, God is glorified with the judgment He gives. Kasi the way sin is judged expresses the kind of person handling down the judgment. Kasi nga ang Diyos ay banal. It expresses the kind of person that is holy, kung kaya dahil banal siya, He hates sin. Malalim ang kanyang pagkamuhi sa kasalanan, kung kaya ganon niya in-express ang pag-handle niya ng judgment sa atin. The deeper the hateful sin of God, the severer the judgment. Hello? Amen. Kaya nga, judgment reveals what kind of God He is. Kasi iba tayo sa Diyos eh. Tayo kapag gumatol ka, lalo na kung halimbawa kailangan mong disiplinahin ang anak mo. At dahil anak mo yan, may pag-aalinlangan ka pang gawin. Nauuna ka pang iiyak. Pero ayaw mo yung ginawa niya. Pero ang Diyos iba. Bagamat masakit sa Kanya ang paghatol niya sa tao. But because He hates sin, He will judge us. Hello? Because through judgment, God is sanctified. Amen. Tingnan po natin ang nangyari kay Moses. Moses was the meekest of all men. Alam natin siya yung pinaka maamong tao sa buong mundo. The meekest of all men. Pero dahil nga ang mga Israelita, they keep murmuring. Alam naman natin si Moses ang naglilid sa kanila palabas ng Egypt. They keep on murmuring, the Israelites. They murmured against God and Moses. And kung tutusin, pwede natin sabihin na may karapatan naman si Moses na mawala ng pasensya. May karapatan siyang magalit doon sa ginagawa ng mga Israelita na puro complain, hindi na sila nagkaroon ng kasiyahan. Lahat ng ginagawa ng Diyos sa kanila ay talaga namang hindi pa nila pinasasalamatan. That's why pwede niyang sabihin, he has every right to lose his temper. No? Kaya nung inutusan siya ng Diyos, ang lumabas sa bibig, you rebels! Sabi niya, basahin niyo po sa Numbers 20. Huwag ngayon. So Numbers 20, verse 10 yun. You rebels! Sabi niya, bakit lagi kayong nag-iimagsik sa Diyos? No?
But then, ang nangyari, ang sabi kasi ng Diyos sa kanya, Moses, kasi wala silang tubig, sabi niya, speak to the rock. Speak. Kausapin mo yung bato, sabi niya. But because Moses lost his temper, nawalan siya ng pasensya sa mga Israelita, instead na sundin niya yung sinabi ng Diyos na speak to the rock, he struck the rock. Kinalo niya yung rock. Of course, lumabas naman yung tubig. No? But then, i-recall natin, anong sinabi ng Diyos? Speak, not struck. O strike. No? Pero ini-struck niya to, di ba? So, huwag mong paluin. Hindi niya sinabing paluin niya, kundi kausapin lamang niya, magsalita lang siya. Why? Sa kabila na wala namang masama, lumabas pa rin ang tubig. What is, bagamat, kumbaga, kung tutusin, ano bang pagkakamali doon? Yung sabihin at saka yung paluin. Of course, malaking pagkakaiba, no? But then, ang sabi nga po ni Moses sa Numbers, you did not sanctify me before the eyes of the children of Israel. Hindi mo ako binanan, sabi niya. So, in that instance, Moses received judgment. God executed judgment upon Moses. Bakit niya pinarusahan? Bakit niya? At ang sabi niya, hindi ka makakapasok sa lumang pangako. Napaka-ironic naman, ano? Siya na taga-saway. Siya itong makakapasok. Silang masawayin. Sila pa yung may chance na makapasok. Ironic, isn't it? But then, ang gusto ng Diyos, ang gusto ng Diyos, makilala siya ng mga Israelita na siya'y banal. At makita nila kung sino yung nagalit. Kung sino yung nawala ng temper, bagamat ang Diyos din nagalit sa mga Israelita. Pero during that time na ginawa ni Moses, kaya ginyats ng Diyos si Moses dahil gusto niyang ipakilala sa mga Israelita kung sino yung nawala ng temper. Is it God or is it Moses? At dahil nga ginyats na si Moses, nakilala ng mga Israelita na ang Diyos ay banal kung kaya't hinatulan niya si Moses. Amen. It was not God who lost temper, but it was Moses. That's why God was glorified by Moses having been judged. Hello? Dahil tinatulan niya, na-glorified siya. Na-preserve ang kanyang glory dahil nakilala ng mga tao, nakita nila kung paano ng Diyos. Dahil siya'y banal, hindi niya pinapanampas ang pagsuway. At hindi niya gusto ng mga Israelita na makalimutan niya na siya, na makalimutan nila na siya ay Diyos na banal. Kasi kung lagi siyang magiging lenient din, alam niyo, hindi naman po pwede na maging lenient ka lang kahit sa mga anak mo. Kasi tendency kasi sa magulang yung ayaw nilang saktan, ayawan sila ng kanilang mga anak. O baka lumayo sila sa akin, o magalit ang mga anak ko. Nagagalit ba tayo sa Diyos pag dinisiplina tayo? Di ba sabi niya sa Hebrews 12, we partake of His holiness after we have been disciplined by God. Doon tayo nakikihati, nakakahati ng kanyang kabanalan pagkatapos na tayo ay kanyang madisiplina. Kaya nga
when Moses was judged, everybody realized that God is holy. Every Israelite. Doon nila na, kumbaga natakot sila lalo sa Diyos. Pagkamat dapat sila dapat ang mahatulan, pero si Moses ang nahatulan dahil sa kanila. They realize that God is holy. Ayaw ng Diyos na makalimutan natin na siya'y banal. Hello? Kaya nga po yung forgiveness yung pinagkaloob niya sa atin. Huwag natin kalimutan kung ano yung pinatawad niya sa atin na mga kasalanan. Kaya naalala niyo yung sabi ni Jesus, sino sa palagay mo ang yung pinatawad ng mas malaki o pinatawad ng maliit ang siyang mas nagmamahal sa akin? Of course, yung mas malaki ang pinatawad sa kanya, sabi niya, ang mas malaki ang pag-ibig. Although tayo naman, bagamat wala naman tayong ganong kalaking kasalanan, we have to love God. With all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. Amen. Amen. Alam nyo, God can vindicate His holiness at any time He wishes. Kaya hindi niya pinalampas yung ginawa ni Moses. Vindicate niya yung kanyang holiness. Dahil mali ang ginawa ni Moses. Pagamat karapatan ni Moses na mawala ng temper, may right siya. Pero yung utos na, dahil sa kawalan niya, nawalan siya ng temper, hindi na niya nasunod yung sinabi ng Diyos sa kanya. Kaya tayo po, bantayan din natin ang ating sarili kung out of temper nakakapagsalita tayo ng hindi maganda sa tao. Minsan, ganun tayo, di ba? Kaya, mas maganda siguro, Lord, karapatan mo. I-declare na lang, sabihin na lang natin sa Diyos, Lord, karapatan mo. To lay your hand upon me. Kung ano man yung gusto mo nang hatulan sa akin ngayon na ginagawa ko na mali, then correct me, Lord. Discipline me, O God. You have the right to lay your hand on me para sabihin sa akin, para ituro sa akin ano yung mga bagay na nais mo na mabago sa aking pagkatao. Amen? Amen. So, judgment glorifies God Himself. Huwag nating kalimutan, siya'y banal. Then number 2, judgment exposes all hidden things and manifests our true character and causes us to know ourselves. Di po ba, kapag ginajudge ka ng Diyos, kapag may nangyari sa'yo, sabi ko nga, maraming paraan ng Diyos para tulad tayo ngayon. Today is judgment. Today is judgment. Tomorrow, ibig sabihin kapag sinasabi ng Diyos natin, stop this, then let God judge us. Para hindi po tayo tuloy-tuloy sa mga bagay. Kasi nga, kapag sinajudge tayo ng Diyos, ini-expose niya yung mga nakatago na mga bagay sa atin. And it exposes our true character. Kapag may ginawa ang tao laban sa iyo, anong lumalabas? Galit? Pagiganti? It exposes your true character. Di po ba? At the same time, doon lang natin nakikilala ang ating sarili. Kala natin kakilala na natin ang ating sarili? No. Wala pa pong nakakakilala ng lubusan sa ating sarili. So, dito sa Revelation 2:16, sa araw na hatulan ng Diyos ang mga lihim ng mga tao, ayon sa aking ebanghelyo sa pamamagitan ni Jesucristo. So this is Paul speaking through Romans chapter 2 verse 16. When God judges the hidden secrets of people's heart, diba? It is being revealed on that day when God, through our Lord Jesus, God judges the hidden
secrets of people's heart. Ito po yung Romans 2:16. And their response to the gospel I preach, ang sabi ni Paul, will be the standards of judgment used in that day. So alam po ba ninyo na ang mga salita na napapahayag sa atin, nababasa natin, at itinuturo sa atin, ang siyang yun yung hatol sa atin pagdating ng araw. Kasi narinig natin eh. Nalaman natin ang katotohanan sa Ebanghelyo. At through that, ito yung standard ng hatol ng Diyos. Kung gaano natin na ipamuhay ang kanyang salita. This is the standard of God's judgment. Kaya, kailangan po natin itong basahin. Para makaiwas na tayo sa kasalanan. Amen? Hallelujah! Sabi nga sa ating pong binasa, na makikilala ng lahat or marireveal sa lahat kung ano yung mga secret. Kaya dito natin makikita, the people do not know themselves. Hindi pa rin nila talaga kilala ang kanilang sarili dahil doon pa lang magyayari. Every situation, every circumstance na nangyayari sa buhay natin, doon pa lang nare-reveal kung ano ka. Na tao, na pagkatao. Katulad ni Moses, kung siya'y hot-tempered, marami pong mga hot-tempered gumisan, no? Nawawala agad yung kanilang temper, lalo na kung may mga anak sila na lilikot. Naku, ayan na. Lilitaw na kung ano yung nakatago sa atin. Yung galit, pati, na pag may ginawa sa atin, lilitaw din yan. Even yung pride, lilitaw din yan. Hello? At kung hindi pa na ngayon, one day God will manifest, no? God will judge the world and manifest all the hidden things. Ngayon pa lang, lahat ng nakatago, expose na natin. Para wala nang i-judge ang Diyos sa atin. Kasi, kaya ko nasabi po, hindi natin kakilala pa ang Diyos, ay kakilala ating sarili na lubusan. Pag may nangyayari, doon lamang lumilitaw. Yung mga ugaling, hindi pa pala na ililitaw. Doon pa lang lilitaw sa sitwasyon. Amen? At tayo, masusurprise tayo, at ganito pa pala ako. Diba? Minsan nasabi ko rin po yan sa sarili ko, ay, ganito pa pala ako. Kala ko, mapagpasensya na ako, naubos pa rin yung pasensya ko. Sabi ko, ganito pa pala ako. I said that to myself. Hindi ko po sinasabi, ay ako hindi na. Na-test na ako sa patience ko. Hindi. No. You're not. Kasi baka balikan tayo ng, lagi ko po itong nasasabi sa lahat. Kahit sa ibang mga tao, nasasabi ko po ito na hindi natin pwedeng sabihin, ako, galing na ako dyan. Because, kailangan po tayong malinisan araw-araw. And judgment will cause us to know our true character. Whatever has been hidden from us will be exposed on that day. Kaya nga po, judgment is a great revelation. Revealing not only of who God is, but also revealing us. Amen. What kind of person we are. Kaya si Paul, sabi niya, napakaganda po ng kapag ito po yung isang basihan ko rin kung bakit nasasabi na, kaya sinasabi, doon ka sa sinasabi ni Paul na hindi natin pwede sabihin, ay ako, ganito na ako, naabot ko na yan. Kundi, ito po yung basihan ni Paul in Tagalog ko po babasahin, mas magandang magignaw sa atin. 1 Corinthians 4:3 to 5. 3 to 5. Sabi niya, 1 Corinthians 4, verses 3 to 5. Walang anuman sa akin kung ako'y hatulan ninyo o ng alinmang hukuman ng tao. Ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. Malinis ang aking budhi, subalit hindi yon katibayan
na ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol nang wala pa sa panahon. Maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya maglalantad ng mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at mag-ahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa sa panahong iyon. Bawat isa'y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. Amen. So, wait, sabi nga wait until the Lord comes, who will both bring to light the hidden things of darkness and make manifest the counsels of the heart. Ilalantad kung ano ang tunay na laman ng ating puso. Bagamat, sabi nga niya, pwede niyo kung atulan ang sabi ni Paul, pero huwag tayo, sabi nga, judge nothing before the time. Huwag tayo ahato. Only a fool would trust himself na sabihin niya, ako, wala na akong dapat na nagawa ko nito. Wala. Only a fool would trust himself that wala nang ahatulan sa atin. Amen. Gaano man yung ating mga nagawa, gaano man yung mga revelation na natatanggap natin sa Diyos, gaano man yung mga napagdaanan na nating dealing sa Diyos, you should not become overconfident. Amen. Kasi nga, patuloy pa rin ang paghatol ng Diyos sa kasalanan. Kahit si Paul mismo, he was a man of revelation. Subalit hindi siya nangahas na siya mismo sabihin niya, ako, ganito na ako, naabot ko na ito. Ang sabi nga niya, hindi ko pa naaabot, hindi pa ako kaya. Hindi siya nangahas na sabihin ang bagay na yun. Because alam niya, ang Diyos lang ang nakakaalam. That's why judgment is a great exposure. Kapag na-judge tayo, today, now, no? Sa mga araw na darating, doon lamang ma-expose. Kaya, judgment is a great exposure kung ano ang pagkatao natin. Amen. Then, pangatlo, sa harap ng Diyos, judgment has a great effect. It puts an end to sin. Ito yung layunin na ngayon ng Diyos sa kanyang pinasimulan, sa kanyang nilikha, to put an end to sin. Amen. Dito po sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang malaking tronong puti. So, totoo pong may judgment. Ito na yung final judgment. Ito na yung final. Yung kanina, yung judgment, yung kasalukuyang hinahatulan ng Diyos lahat ng kasalanan sa ating buhay. Para tapusin na at ipalinis sa Kanya, magsisi tayo. Pagsisihan natin ang lahat ng ngayon. Pero in the final judgment, sabi nga, kaya nga pagkatapos dito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakalulog doon na parang nawala ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. At nakita kong nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at maging hamak, at binuksan ang mga aklat, binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay. So marami po mga aklat ang bubuksan, yung kung saan nakasulat ang ating pangalan. And I believe, isa sa mga aklat na bubuksan sa atin, yung ating mga ginawa. Okay. Aklat ng buhay, inatulan ang mga patay ayon sa kanilang ginawa, gaya ng nasusulat sa mga aklat. Ito yung ibang libro, no? Yung nasusulat, doon na, yun yung paano hahatulan ayon sa kanilang ginawa. Inuluwa ng dagat ang mga patay na nasa kanya. So ito po yung minsan tinanong sa atin, paano po yung mga nalunod na hindi na na-recover yung bangkay? Iluluwa po sila ng dagat. No? Inuluwa ng dagat ang mga patay
Kasi bibigyan sila ng katawan ngayon. Na nasa Kanya, inilabas din ng kamatayan at ng Hades ang mga patay na nalagak sa kanila. Hinatulan ang lahat. So there is judgment here. No? Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon sa lawang apoy ang kamatayan at ang Hades. Ang lawang apoy na ito ang pangalawang kamatayan. Itinapon sa lawang apoy ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay. So, make sure para hindi po tayo maitapon sa lawang apoy, nakasulat ang inyong pangalan sa aklat ng buhay. At huwag na natin itong hayaang mabura. Hello? So, whatever sin it may be, kahit anumang klase ng kasalanan, ito'y titigil after it is being judged. Hello? So ngayon pa lang, before yung final judgment, sin must cease. Hello? Alam niyo, katulad nga po ng nasabi ko kanina, grabe ang mundo. This world now is so terrible because it is filled with all kinds of sin. Imagine, andito lahat sa mundo, ang lahat ng karamihan ng kasalanan. Kamunduhan, kalayawan, paglapastangan sa Diyos, pamamalunya, homosexuality. Alam niyo, kumisan po, naisip ko, Lord, pag binabanggit ko pa itong makasalanan ito, babatuhin ba ako? Baka hindi na nila i-follow yung... Bakit mo binabanggit ang mga kasalanan na yan? Eh, totoo naman eh. This world is so filled with sin. Hindi po ako nagmamalinis. Lahat naman tayo may kasalanan, di ba? Kaya lang, now that we realize kung ano ang magiging hantungan natin kapag hinintay pa natin ang final judgment, ngayon pa lang, mag-repent na tayo. At isang bagay na sinasabi ko po sa inyo, na ginagawa po namin araw-araw, we repent for the sin of our country. Nawa ang ating bansa ay tumalikod na sa kasalanan. Why bansa? Kasi tao ang mga nasa bansa. Taligdan ng immoralidad, sexual immorality, idolatry. Kaya po dumarating ang galit ng Diyos. Because of sin. Mahal niya ang tao. Pero dahil sa kasalanan, judgment now is coming. It is still coming. Ito pong mga sinasabi nilang big one, pwede naman pong mapigilan yan kung magre-repent ang tao. Especially our nation. From the leader to the least of the people of the Philippines, kung lahat po tayo makakapag-realize na magsisi at talikdan ang ating kasalanan, then I believe so that the Lord will withdraw. He will withhold. He will withhold niya yung mga parusa na yan. Kasi ano makakatulad niya? Nakuha po natin, kung walang kasalanan, bakit siya maghahatol? Eh wala siyang papatawan ng hatol. Kung makikita niya, tumalikod na tayo sa kasalanan. But because this world is filled with sin, at hindi lamang filled, puno na siya ng kasalanan, sumusulong ng walang tigil, napakabilis. Napansin mo ninyo? Kahit may nangyari, anong nangyari last night? Earthquake.
kahit may nangyaring flood, did city stop? Because people did realize, hindi sila nag-repent. Hindi nila na-realize na yun pala ay judgment. Kaya hindi sila nagsisi. Hello? So sin advances so rapidly. It seems nothing can stop it anymore. But judgment can. What creation cannot, judgment can stop sin. Sino bang kakalabanin mo kung ginats ka na ng Diyos? Alam mo namang, ano yun, naitumba ka na niya? Lahat-lahat na? Si Job, di ba? Hindi ko naman sasabing, is that judgment kay Job? Pero nilinis siya ng Diyos. Tumbang-tumba na si Job. Lahat na, nawala sa kanya. Buong kayamanan niya. Mga anak niya, nawala, namatay. Lahat, nasulugan siya. And yet, anong nakita natin? Hindi pa rin tumalikod si Job sa Diyos. Kaya, ang gusto ng Diyos, after nating magsisi sa ating makasalanan, lumapit tayo sa Diyos. Mahalin natin siya. Paglingkuran natin siya. Ibigay natin ang ating buhay sa Kanya. Amen. Alam niyo po, sabi ko nga kanina, kahit na what the gospel cannot do, judgment can. Dahil kahit ipangaral man ng ipangaral ang salita ng Diyos, sa totoo lang po, araw-araw, kung alam natin ang statistics, ako hindi ko alam, ha? Kaya alam po ninyo yung statistics, mas marami pa po ang ipinapanganak araw-araw, I believe, kesa sa mga taong, araw-araw ito kesa sa mga taong tumatanggap sa Diyos. At itong mga tao ito, of course, hindi nila lahat naririnig ang salita ng Diyos. Dahil kulang pa ang maghahatid ng mabuting balita. Hindi pa ito ganap na naikakalat, bagaman mayroon na pong iba't ibang kaparaanan through social media na ginagamit ng Diyos, pero how about doon sa mga liblib pa, hindi pa ganap? Kung nangyari na ito, hindi ko po alam kung talagang naikalat na ng buong buo sa buong mundo ang gospel of the kingdom of God. It's not just the gospel of salvation, but the gospel of the kingdom of God. So, ang ginagamit ng Diyos para matupad ang kanyang plano na matigil ang kasalanan, it is not just one way is the gospel. One of the means is the gospel. But God uses judgment ultimately to solve the sin problem of the world. Upang tuluyan ng wakasan at marisolba ang problema ng kasalanan, God will use judgment. That's why the entire problem of sin will be resolved in judgment. Amen. Kaya, sabi ko nga, maging panalangin natin, Lord, ipatong mo, gawin mo sa akin. Ituro mo saan, anong pagkatao, saan sa pagkatao mo pa, ano pa ang mga bagay na kailangan hatulan mo ngayon na dapat kong pagsisihan upang hindi na ako mahatulan sa final judgment. Today is our judgment. Because it starts, Peter says, in 1 Peter na binanggit ko kanina, judgment begins at the household of God. Because judgment is God's cleansing day. Ito yung araw ng kanyang paglilinis. It is God's cleansing day. It is the day in which
sin is finally ended in this world. Amen. How good to know na mayroon palang katapusan ng kasalanan. How pleasant it is kung alam natin na kapag dumating na ang bagong mundo na walang kasalanan nananahan. Hindi mo ba? Yun man lang makasama mo yung mga taong they love God, talagang kung ayaw nilang magkasala sa Diyos, ayaw nilang i-offend ang Diyos, makasama mo yun, masaya ka na. How much more kapag wala na talaga ang kasalanan? Hello, Christians? Dahil sa araw na yun, dahil sin will be finally ended in this world, on that day God shall reign. God will come among men and judge and destroy all which men and the devil have done. Yung hindi nahatulan ng Diyos before na ginawa ng tao at ng diablo, God will come and judge. At mag-ahari siya. Amen. And He will bring in the new. Bago na. Bagong mundo. Kaya nga, ang mundo noon na nilikha ng Diyos, ang sanlibutan na nilikha ng Diyos, nung pasimula, it will be purified by judgment. But we must subject and submit to God's judgment today. Amen. Yun po yung dapat nating panalangin. Kaya, ngayon pa lamang, sabihin natin sa Kanya, Lord, search me. I want to search out all my sins. Hindi ko po alam kung yung mga nagagawa ko mali sa iyong harapan. Teach me. Correct me, Lord. It's better, it's good to humble ourselves before God. Kapag sinesearch po natin yung ating sarili sa kasalanan, we will be cleansed. The world will be cleansed also. Because judgment is enlightenment, and it is a great burning. It is enlightenment and great burning. Nawa, sunugin na tayo ng Diyos. Sunugin na ngayon lahat ng marumi, lahat ng hindi karapat-dapat, lahat ng faults na nasa atin, lahat ng pagkukupli, lahat ng mga tinatago na natin, ilantad na natin sa harapan ng Diyos. Tayo lang ngayon, ito ngayon. Hallelujah. Yes. Search us, O God. Search us, Lord. Hukayin mo ang pinakatoob namin, Panginoon. Maliban sa mga nangyayaring pagkakataon sa buhay namin, hindi namin makikilala ang aming sarili. Kung kaya ng Diyos, lumikha ka pa ng mga bagay sa buhay namin na maglalantad ng aming tunay na pagkatao. Sa mga bagay na pinapadala mo sa buhay namin, even problems, Lord, and even people, na kung minsan iniiwasan namin, subalit we do not realize, ginagamit mo rin ang mga tao sa amin upang may pakita mo sa amin ang aming tunay na pagkatao. Dahil lumalabas kung ano kami talaga. Lumalabas
But it takes crisis, it takes circumstances in our lives so that our character will be revealed. At ayaw po namin na tumanggap pa kami ng kahatulan in the final judgment. Ngayon pa lamang, Lord, today is your judgment upon us. Hatulan na lang ako kami, Panginoon. Mayroon kang karapatan na isagam ng iyong kamay upang matigil kami sa lahat ng aming mga gawa na hindi karapat-dapat sa iyong harapan. Hallelujah. Judge us today, Father. Iyabas siyang dalabarangay. Pray to God. Huwag mo tayong lalabas na hindi natin pinalinis ang ating puso sa Kanya. Wala tayong may tatago sa Kanya. Hallelujah. Make this song your prayer. Purify your people, O God. before you, O God. Yes, O Lord. Ikaw ang siyang magturo sa amin, O Diyos. Point them all to us.
buhay sa iyo. Lahat ng bagay sa buhay namin, Panginoon, na hindi karapat-dapat sa iyong kaharian. Ngayon pa lamang, Panginoon, nagpapasakop na kami sa iyo. Yes, Lord. At patuloy po namin kilalanin kung sino ka. Yes, Lord. Kung ano ka na ikaw ay banal. Yes, Lord. And you cannot compromise your holiness with our sin. Bagamat mahal mo kami, Panginoon, subalit alam namin ang kasalanan ang siyang nagiging dahilan kung bakit dumarating ang kahatulan mo sa amin at sa aming bansa. Kung kaya't ngayon pa lamang, Panginoon, tulungan mo kami nang kinin namin ang kasalanan ito upang kami mismo, Panginoon, ay makapagsisi. Lord, ituro mo sa amin ang tunay na pagsisisi. Hindi lamang ito pagsisisi sa aming bibig na sinasabi ang repentance that we repent. Subalit ito ay magkaroon ng patuloy na pagbabago na makita sa amin ang pagbabago araw-araw. Kung paano kami unti-unting lumalayo sa mga gawa na yon, sa mga kasalanan na yon. We continue to draw closer to you. Habang kami po ay lumalayo sa kasalanan. At makita namin kung gaano na ang buhay namin ay pinaputi mo sa iyong mga kamay. O Panginoon, nawa, magkaroon kami ng realization ng ginagawa mo ngayon. This judgment that is coming is for our good. It cleanses us. It purifies us. It burns all negativities in our lives. Kaya pagtulong mo kami subject sa iyong judgment, Panginoon, upang matigil na ang mga kasalanan ito na nagpapalayo sa amin sa iyo. Salamat, Lord, sa kapabuting Diyos, sa mapagmahal na Ama. Kaya kami nagpapasalamat sa tuwing dinidisiplina mo kami at hinahatulan mo ang aming kasalanan upang sa pagharap namin sa iyo, wala ka nang hahatulan pa sa amin. Dahil si Kristo na ang siyang nabuo sa aming pagkatao. May Christ continue to live in us and reign in our lives upang kami, Panginoon, ay maging katanggap-tanggap sa iyong harapan. Kaya salamat, O Diyos, sa iyong ginawa sa amin. At hindi lamang ito magtatapos ngayong araw na ito. Ito'y magpapatuloy. Hindi namin aayaan na masakot kami muli ng kasalanan at ng aming laman. We say no to sin. We say no to the devil. We say no to the flesh. And we say yes to Jesus. Salamat po, Panginoon. At lahat ng karangalan, papuri at pagsamba ay ibinibigay namin sa iyo sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesu Cristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen.